salamat sa pakikinig. E-comment sa baba ang storya na gusto nyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Ako si Benyo Mangben Reyes, 52 taong gulang, veteranong bus driver ng rutang Cubao hanggang Monumento. 27 taon na akong nasa likod ng manibela ng bus, sanay sa trapik, init at amoy ng syudad. Pero ang araw na ito ay hindi katulad ng dati. Madaling araw ng Hunyo 16, pasado 4:00 ng umaga. Maaga akong gumising sa aming maliit na inuupahan sa Pasay. Tulog pa ang asawa kong si Linda at ang bunso naming si RJ. Tahimik ang buong compound kahit ang mga tahol ng aso ay tila hindi ko narinig. Hindi ko agad pinansin. Akala ko'y pagod lang ako. Sumakay ako ng tricycle papuntang terminal. Habang nasa biyahe, napansin kong maraming saradong tindahan kahit dapat ay bukas na ang ilan. May pulis na nakabantay sa isang kanto, tila tensyonado at may hawak na megaphone. Pagdating ko sa terminal, kakaunti lang ang mga driver. Halos wala ang mga konduktor. Ang mga dispatcher pabulong ang usapan. May nangyaring kaguluhan daw sa may Caloocan, sabi ng isa. May sinugod sa ospital na umatake raw nang walang dahilan, nilalapa ang kasama niya. Akala ko'y fake news. Pinainit ko ang makina ng bus gaya ng dati. Ilang pasahero ang sumakay, isang estudyante, isang tindera at isang lalaking may dalang maleta. Tahimik ang biyahe, parang may bumabalot na takot sa hangin. Sa mga mata ng mga tao, may kaba. May kaba rin sa dibdib ko, pero pilit kong iwinaksi. Pagsapit namin sa may balintawak, napansin ko ang traffic na hindi gumagalaw. Nakita ko ang isang lalaki sa gitna ng daan. Duguan ang suot, naglalakad na parang wala sa sarili. Biglang humarang sa harapan ng isang taxi at sinunggaban ng driver. Lahat kami sa bus ay napatayo. Ano yun? Sigaw ng pasahero sa likod. Maya-maya'y narinig namin ang sigawan at putok ng baril mula sa di kalayuan. Mang Ben, ano pong nangyayari? Boses yon ng estudyanteng babae na nasa ikatlong row. Nanginginig ang tinig niya at nakadikit na sa bintana, nakamasid sa kaguluhan sa labas. Sa gilid ng bus, kita namin ang mga tao na patakbong tumatakas. Ilan sa kanila, duguan. Yung iba, hinahabol ng mga taong wala ng bait sa sarili. Galit ang mukha, sugat-sugat ang katawan, at kumikilos na parang hayop. Zombie ba niyan? Tanong ng lalaking may maleta. Hindi ako sigurado, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, oo, ito na yon. Para akong napalunok. Wala na kami sa pelikula. Totoo na to. Nagdesisyon akong umatras. Mahaba ang trapik sa harap at hindi kami makakababa. Binilisan ko ang andar pabalik ng terminal habang umiwas sa mga nagkalat na sasakyan. Ang bus ay halos gumewang sa liko, pero kailangan naming makalayo. May isang nilalang na tumalon sa harap ng bus at humampas sa windshield. Dugwan ang mukha, bitin ang isang braso, tumitirik ang mga mata at sinasampal ang salamin. Lahat kami ay napasigaw. Tinulak ko ang gas at binangga ko ito. Walang choice, bulong ko. Nang makalampas kami sa Commonwealth, nakita naming may checkpoint sa kalsada. May mga sundalo. Pinara nila kami. Agad akong huminto. Sir, saan kayo papunta? Tanong ng isa, nakatutok ang baril. Nanginginig din siya. Terminal sana. May mga pasahero akong kasama. May gulo sa balintawak. Sagot ko. Alam namin, sir. Bawal na po tumuloy doon. May outbreak na ng di pa kumpirmadong virus. Ibalik niyo yung mga pasahero. Dalhin niyo sila sa evacuation site sa may Quezon Memorial Circle. Evacuation site? Gano'n na kalala to? Pinabalik nila kami at sinamahan ng isang sundalo. Pero habang binabaybay namin ang elliptical road, may isa na namang eksenang sumalubong. Isang grupo ng infected ang umatake sa military truck sa unahan. Sumigaw ang sundalo. Ibalik! Balik! Iikot tayo! Wala na kaming mapuntahan. Lumiko ako papasok ng isang makipot na kalye. Isang shortcut na dating binabaan ng mga pasahero ko tuwing rush hour. Dikit-dikit ang mga bahay, tahimik sa una. Hanggang sa marinig namin ang mga sigaw mula sa mga eskinita. Tulong! Kumakatok sila! Mga tao sa mga bahay na pinasok ng infected. May mga bangkay sa kalsada. Ang iba, kinakaladkad. Isa lang ang naiisip ko, hindi kami pwedeng tumigil. Lahat hawak sa upuan. Kakalas na tayo rito. Sigaw ko. Naramdaman ng lahat ang biglang pagbilis ng bus. Naging matulin ang takbo at hindi na ako tumitigil.
kahit may nadaraanan kaming tao sa gitna ng kalsada. Hindi ko na alam kung infected o hindi. Ang mahalaga, mabuhay kami. Ben, may bata sa labas. Tulungan natin, sabi ng tindera. Lumingon ako. May batang babae, umiiyak, nasa gitna ng kalsada. Pero nasa paligid niya, tatlong nilalang na dahan-dahang lumalapit. Desisyon, puso, buhay. Huminto ako saglit at binuksan ang pinto. Dalian mo, sigaw ko. Tumakbo ang bata. Hinila siya ng konduktor papasok ng bus, pero hindi nakaligtas ang sundalong bantay namin. Nahablot siya ng isa sa infected at kinagat sa leeg. Napasara ako agad ng pinto at umandar kami. Tahimik ang lahat. Halos walang nagsasalita. May mga umiiyak. Ako, pinipigilan ang pagkatakot. Ito na ang bagong mundo. Bandang 10:00 ng umaga. Maghapon pa pero parang buong buhay namin ay ginugol na sa isang gabi. Tulad ng makina ng bus ko, ubos na rin ang lakas ko. Pansamantala kaming huminto sa isang abandonadong gasolinahan sa may bandang Fairview. Tahimik, walang galaw, at walang infected sa paligid. Dito na muna kami nagtago. Nagbaba ako ng silya mula sa loob ng bus at ginawang harang ang mga sira ng vending machine. Magpahinga muna tayo dito, pero huwag kayong lalayo, sabi ko sa lahat. Sa loob ng bus may 11 pasahero pa akong kasama. Lahat pagod. Marumi na ang ilan. May mga bata. May iyakan, may nagdarasal. Ang estudyanteng babae, si Clarice ang pangalan, ay lumapit sa akin at nagtanong, Mang Ben, sa tingin nyo, may pag-asa pa ba tayo? Hindi ako agad nakasagot. Tiningnan ko lang siya, saka ibinalik ang tanong sa sarili ko. Biglang tumahol ang isang aso sa labas. Kasunod nito, may narinig kaming kaluskos. Isang lalaki na duguan ang ulo, dahan-dahang lumalapit. Punit ang damit at lumulutang ang dugo mula sa bibig. Isa sa kanila yan, sigaw ng lalaking may maleta. Kinuha ko ang kargang bakal sa ilalim ng driver's seat. Dating pananggalang sa hold-up-air, ngayon ay panlaban sa patay. Hinampas ito ni Mang Rodel, isa sa mga pasahero, dating tanod at kasamang tumutulong magbantay sa checkpoint. Pinana niya ang nilalang gamit ang tubo mula sa refilling station. Bumagsak ito. Pero bago pa man kami makapagpahinga, napuno ng sigawan ang paligid, may grupo ng infected na papalapit mula sa kabilang kalye. Siguro ay nakatawag pansin ang pag-ikot ng bus o ang tunog ng hiyawan. Mabilis sila. Hindi na kami aabot kung hindi kikilos agad. Pasok na lahat sa bus. Bilis, sigaw ko. Pagsasara ko ng pinto, napansin kong si Aling Mira, ang tindera, ay naiwan sa labas. Nahulog ang kanyang bag habang sinasalo ang bata. Binalikan niya. Mira, halika na, sigaw ng konduktor. Pero bago siya makatakbo pabalik sa pinto, inabot na siya ng isa sa mga infected. Tinulak niya ang bata papasok sa kahinarangan ng sarili. Tinanggap ang kapalaran. Ako na lang, ituloy niyo to, sigaw niya habang nilalapan ng tatlo ang kanyang katawan. Tumigil ang mundo. Hindi ko kayang tingnan. Ang bata umiiyak habang pinipilit hawakan ang kamay ni Aling Mira mula sa loob ng bus. Isara mo na yan, Ben, sigaw ng konduktor, namumula ang mata. Piniga ko ang gas. Binaling ko ang galit sa manibela, sa takot, sa sakit. Tumakbo kami muli, patungo sa hindi namin alam. Bandang 2:00 ng hapon, nakarating kami sa isang lumang terminal sa North Avenue. Sarado ang mga gate pero may palatandaan na ligtas ito. May watawat, may mensahe sa pader. Evacuation center. Walang infected. Sundalo sa loob. Bumusina ako. Ilang sandali, bumukas ang gate at pinapasok kami. Mga sundalong armado, mga nurse, at mga tao. Buhay pa. Salamat. Diyos ko, salamat. Bulong ng isang matandang pasahero. Pero habang iniisa-isa kaming pinapasok at chinecheck, nakita kong si Clarice ay may kagat sa braso. Tahimik siya. Takot ang mga mata. Nilapitan ko siya. Kailan pa yan? Nga kanina lang. Ayokong sabihin. Natakot ako na iwan niyo ako. Walang salita ang sapat. Tumulo ang luha niya. Tinawag ko ang mga sundalo. At sa huling sandali, humawak siya sa kamay ko. Salamat po, Mang Ben. Kung hindi kayo ang driver namin, baka matagal na kaming patay. Ako si Mang Ben, bus driver. Hindi ko alam kung saan hahantong ang mundong to. Pero ngayong nabuhay kami sa unang 24 na oras, lalaban pa rin ako para sa susunod.